Ay, magandang gabi. Pag-usapan natin ngayon yung away na sa pagitan ni Isko, ni Cayetano at saka ni Lacson. Mamaya pakinggan muna natin ating musika. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Pahinga ka muna. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Guardian, magandang gabi. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Magandang gabi, magandang gabi. So, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang ano ba mangyari? Una, ano bang mangyari mamaya? O mamaya, pagbukas pagising natin sa hearing ng
impeachment ni Sara, asahan niyo po na wawasakin ng mga kakampi ni Sara na senador si Matibag kasi titistigo si Matibag. Dito siya matitibag bukas. Okay, pero bago diyan, pag-usapan natin yung na umiinit na bakbakan sa gitna ni Cayetano at saka ni Panfilo Cortong Lacson. Sabi ni nagsasabi na si Lacson kasama kakampi niya si Erwin Tulfo, imbestigahan daw nila ang flood control project ng Taguig kung saan makakakita daw sila ng ghost project, sabi nila. Sinagot naman sila ni Alan Peter Queto, ghost project makikita ni sa akin? Aba, makikita sa inyo ghost ni Dasir Corbito tsaka ghost ng Coratong. Oh, yan. Simple lang kasi ako, simple lang yung ganti. Ako naniwala po ako. Yung mga Coratong Baliling na 11 na pinatay na sa loob ng armored van nang pababa sana sa dating flyover dyan sa Commonwealth Avenue ay pinatay po yung 11 na laman ng armored van. Mga Coratong Baliling sinasabi na mga membro ng gang ng Coratong Baliling na ang base nito ay nasa Osamis City. So mga tauhan po sila ni Paruhinog. Si Paruhinog naman po, ayun po yung nung na-assign si Joby Espinido, si Colonel sa Osamis City bilang hepe, ay yun, namatay sa raid si Mayor Ray si Ray Paruhinog. So sinasabi doon na nagkabakbakan. Well, sa totoo lang, Colonel Joby Espinido, nagdududa ako talagang sinadyang patayin yung mga Paruhinog. Buti to si Nova nga hindi siya namatay kasi may isa doon na kamag-anak ng aking client, Ilonggo na pulis na nag-raid sa Osamis na pinatabi niya si Nova Princess Paruhinog sa kanya para hindi siya masama-sama mamatay. True enough, nabuhay si Nova Princess Paruhinog. So with that, yan ang kwento ng mga patayan blues, no? Sa panahon ni Duterte yon. So ngayon, sigurado naman ako na wala si Duterte doon sa site. So ang hindi natin sigurado ay kung inutos ba ni Duterte kay Joby Espinido na yariin si Paruhinog. Hindi ko malaman kung wala tayong ebidensya. Pero siyempre, andyan lang duda. Ngayon, mula nung namatay si Paruhinog, hindi naman naging totally peaceful sa Osamis at saka sa buong Misamis Occidental. Bakit po? Ang kakaiba naman na sitwasyon na nangyari. May patayan din nangyari nung panahon ng pumalit, naghari-harian naman si Henry C. Villa Uaminal. Yun yung binanata ni Marcoleta noon na nagpatayo sa Lamang yan sa may Osamis ng mga housing project. Kinuha niya yung mga titulo ng mga lupa ng taong may mga lupa. Dapat sana yung mga project ng mga housing, marami namang lupa sa Osamis na bakante. Dapat doon sila nag-housing. Hindi. Mga kalaban kasi ni Henry Sibilya Uanimal ang mga taong apektado kaya tinanggal niya mga bahay. So yan po ang ating mga pasakalye bago tayo magsimula dito sa kwento. Okay, pakinggan natin ang konteksto nito, gumaganti si Alan Peter Cayetano sa patutsada naman ni Ping Lacson na imbestigahan ni Ping Lacson tsaka ni Erwin Tulfo ang Taguig na ghost project. Sabi, may makita ba kayong ghost dyan? Sa inyo, maraming ghost dyan sa Coratong Baliling na ghost at saka ghost ni Dasir Corbito. Yan, pakinggan natin po.
Ito po ang sinabi ni Alan How do I put it, Cayetano. di ba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Salamat, Mel Bernuelo. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi na yung impeachment, I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa nawala, Southeast bigla, Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako eh. Kung tinanong niya, dinag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment eh. Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, iiwasan talaga si Erwin Tulfo at si Lacson. Kasi bubuksan po, maungkat ang kay BBM, yan ang pinoprotektahan kasi yung Lacson, si BBM. Tapos si Erwin Tulfo ganun din. At saka yung sarili ni Erwin, protektahan niya kasi diniliberan siya ng mga Marines ng 8 maleta. Kinasuhan pa niya ng libel. Nako, hindi ka pwede mag-imbestiga sa taong kinasuhan mo. Yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law.
Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema eh. Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong, excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost nabayaran na walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero doon lang tayo sa ghost. Yeah. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Pamuna ko Secretary na Vince Dizon. Zero doon. Utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan. At saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na 'Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment. Masigway lang tayo. Sa Quezon City, binanggit naman niya, si Ralph Wendell Tulfo, yung nagbayad pa ng 6.7 million sa isang bar sa California na uminom ng pakalaking red wine, ay napakarami din flood control. Si Adjo Atayde, grabe din flood control project sa Quezon City. Bakit wala nang nangyari? At si Marvin Rillo, ganon din. Si Patrick Vargas, ganon din. Si Derek Pumarin, sino bang Pumarin yun? Si Franz Pumarin. Meron din.
Sino pang ibang sino pang ibang hindi yung congressman ng Quezon City? Wala, si Bingbong Residuo, hindi siya congressman ngayon. Sa District 1, si Arjo Atayde, siyang pumalit eh. So, sino pa bang iba na congresswoman o congressman? Congresswoman, si Kupilar, Ibilin Kupilar. So, yan po, bakit hindi mo inimbestigahan yan? Sa Manila, grabe, yan kay Congressman Joel Choa, kay Benny Abante, sa kay Roland Valeriano, kay Jonix Junicio. Sino pang iba naman kung si Erwin Ching na nagbabaha lagi sa kanya. Dami pa, sino pang ibang mga sa Caloocan. Si Asistio. At saka yung dating congresswoman dyan na natalo ni Erisi. Sino ba yun? Nakalimutan ko. Si Mitch Kahayon. Sino pa ba dan sa Valenzuela, 'di ba, sa mga kagatsalyan, hindi man na iimbestigahan. Sa Marikina, matindi. Sa asawa ni Marcit Teodoro. Kay si Stella Kimbo. Saan pa? Sa Valenzuela, sa Malabon, grabe. Sa Nabutas, kay Toby Jacko, wala tayong naririnig. Sa Pasig, matindi din sa Pasig. Nagkundi yan, dumiskarte din dyan si Romulo, Congressman Romulo. Sino pang iba sa Rizal, ang dami. Sa Cavite, sa Laguna, sa Bulacan, ay grabe. Bakit nawala na yung mga investigasyon sa mga yon? Mismo sa Batangas, ang dami. Ba't nawala? Bing Lacson, saka Erwin Tulfo. At ang sarili mo, sabi mo, wala ng testigo. Ikaw ang testigo na imbestigahan, Mr. Tulfo. Nakakahiya ka talaga, Mr. Bendalo. Laban kay Vice President Sara, ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss eh. Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment eh. So nahihirapan siya, tapos proxy niya sana si Senator Erwin kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa ring maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin, ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng,
And with all due respect, kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun, na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? O so plunder din ba 'yon? Kilala rin O, pala or eh. ang sagot mo pareho Binibigyan kay din pala Senator kay para Marcoleta. kay Marcoleta. Ginamit mo naman 'yon. O, di ba? Ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, Mas naniwala po ako 90% to kay ano, 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay totoong gagamitin tao. sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers. Anyway, nais ko lang din bigyan din. Naalala mo yung nakarang eleksyon Duarte? Nung 'di ba parang may sinasabi na may pinangako si ano si Alan Peter Cayetano na tag 10,000. Yun pala yung kanyang pangako na yan ay pinag-usapan nila ni BBM na ibibigay. Tapos hindi tinuloy ni BBM. So napahiya si Cayetano. Bagkus ngayon kasi sumadsad na naman ang rating ni BBM, umabot sa negative 27. Na mamigay na ng tig 2,000 sa 6 na milyong Pilipino. Tig 2,000 sa kada pamilya. So, kwentahin natin 2 billion, 2 milyon. 12 milyon, 2,000 pala. So, 12,000 times 6 million Filipinos. 6 million families daw. Hindi kayo magastos dyan. 72 billion. Naku, saan kayo kukuha ng pera ito? Napakalaki. 72 billion. So, tignan natin kasi sad-sad siya eh. Kayo, kung makarating man sa inyo, tanggapin ninyo ha. Huwag din hindi tanggapin. Kailangan natin yan. At pera natin lahat yan. Okay? Ngayon, mag-out lang ako, babalik tayo. Ang ating topic, balik po kayo, ay si Marcoleta. At kung kumusta na sila at kung ano dapat ng depensa, nagtataka naman ako at ba't walang nangyayari. Si Jaime, diyan ka pala sa Simi Valley. Iba pa iba sa Silicon Valley, Simi Valley, California. Si Jaime, si Marlene Bondok. Grabe ka, Lacson, talagang baliling ka. Si Amil Mutalib, Insaala, Pagari. Sige, pagtatapos mo na ako, babalik ako si Marcoleta, pag-usapan natin. Paki-share, paki-like po.